Brothers on the Wheels, welcome back sa ating FKM Pulsar 500 series. Ito na po ang ating second episode at dito naman ay aalamin natin ang performance nito pagdating sa kurbada at ang kanyang suspension. Pero bago tayo magpatuloy sa mga nais pong suportahan ng ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating episode. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na po kayo at i-share ang ating video para lagi kayong updated sa parating pa nating mga episode para dito sa cruiser bike na ito. So mga brad, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go sa go! Alright mga brothers, ang ating tema nga ngayon mga brothers is i-check natin itong FKM Pulsar 500 sa isang cornering and also suspension check mga brothers. Tamang tama itong sigsag ng Olongapo, no, papunta dito sa Subic, Zambales para mag-conduct ng isang performance test pagdating sa kanyang cornering mga brothers and also sa kanyang suspension mga brothers. Ayan, tulad nyan, may corner dito. Okay, no? Alam nyo, for almost 2 weeks ko nang minamaneho itong si Cruiser 500 ng FKM. Isa napansin ko sa kanya pagka nagko-corner siya, syempre hindi naman natin matatago yung kanyang bigat dahil 193 kg ang kanyang total weight. It means kasama yung kanyang full tank and oil engine oil, may kabigatan siya mga brothers, no? At ang feels ko sa kanya, nakaka-enjoy yung bigat niya. I mean, ang tatag niyang tumakbo, lalong lalo na pagka kumo-corner siya. Hindi rin naman siya mabigat at hindi rin naman matigas yung kanyang ulo pasunurin sa mga kurbada na katulad nito. Ayan, o diba? O, may enjoy niyo siya sa ganitong senaryo. Yeah. Pagka nag-aari na kayo ng cruiser bike na ito, tapos ganito nature, napakaswerte natin ngayon. Walang traffic kasi alas 4 na, rush hour na rin dito sa Olongapo pagka ganito may mga traffic na. Pero at least kung may traffic, matitas natin yung motorsiklo, no? Kasi marami rin na nagtatanong sa atin kung advisable ba ang cruiser bike sa isang traffic. Ayun, papakita natin. Pero magkaroon tayo ng ibang episode noon, okay mga brad? Sa ngayon, mag-focus muna tayo sa kanyang cornering. Ito mga brothers, hindi ko nga ito masagad hanggang segunda, tresera lang ako dito. Kasi nga wala naman mga straight line dito sa Olongapo. Karamihan dito mga kurbada dahil nga mabundok dito sa Zambales, no? Anyway, balik tayo. Ang kanyang corner mga brothers is outstanding po yung kanyang performance. Very stable ang motorsiklo pagka lumiliko, walang alog, tamang-tama lang. At ako hindi ako naiilang na i-banking siya o i-banking katulad ng ganyan dahil mataas po yung kanyang ground clearance, above minimum ito mga brothers, no? Alam ko 140mm ito pataas ayan, no? Hindi siya sasabit, hindi katulad ng mga ibang cruiser bike na talagang sobrang baba ng kanyang ground clearance na talagang pagka hinihiga mo may maririnig kang kahit kumakamot. Pero itong si Cruiser, wala ito mga brothers. Kaya naman angkop na angkop ito dito sa mga daan dito sa atin sa Pilipinas. Alright, at saka yung response ng gulong, gusto ko yung Team Sun tire, ano? Ngayon ko lang siya nagamit at maganda yung performance niya. And anyway, magkaroon tayo ng another vlog dyan pagdating sa tire and braking, no? Suspension, syempre mag-aang ako dahil 50 kg lang ako na rider. Most of the time pag nagre-review ako ng motor, matagtag. Pero dito kay Cruiser, tamang-tama yung swabe niya. And masasabi ko na may pagkalutong yung swabe niya mga brothers. Paano ko ba na siguro kasi brand new di ba? Maano siya pero swabe siya. Gustong gusto ko yung suspension sa likod pagka nag-perform. Hindi siya matagtag. At sa mga masiselan, pwede ito mga brother. Tulad niya, may lubak dito. Maano mo talaga, okay kasi siguro sa bigat niya na rin. Kaya maganda maglaro yung suspension itong motorsiklon ito.
Ayan, kahit mga tight ang cornering kagaya nito, may kabilang lane, hindi ka niya bibitinin, may sasagad ka pa, pwede. Tsaka ang dali lang iliko. Ano lang ako, counter banking lang ginagawa ko, hindi ako yung pang MotoGP, no, ganun naman. So parang ayan, nagka-counter steering lang ang ating pagliko. Okay na, susunod na, hindi mo naman kailangan iliko yung manibela. Kumbaga ilin mo lang ng konti yung motorsiklo, susunod na siya. Napakadali lang mga brothers on the wheels itong maninuhin. Kahit sa mga beginners, I guess marerecommend ko ito. Dahil ako beginner lang din ako nagmaneho nitong ganitong klaseng motor. Wala pa isang linggo na ko na kagad siya, na gamay ko na. Kaya nga yung first episode natin is how to ride 400 to 500cc na big bike, especially itong cruiser bike category. Ayan, so bigyan ko kayo ng konting pakita pagdating sa mga traffic. Ay naggo, sayang, papasok tayo ng SBMA para ituloy ang ating review. Alright mga brothers, nandito tayo sa malaking parking lot dito sa loob ng Subic Bay para ituloy ang ating cornering performance. This time around mga brothers, dahil napakita ko na sa inyo kung paano mag-perform itong si Pulsar 500 sa isang corner dun sa zigzag na Olongapo, dito naman sa slow speed tayo ulit na cornering. Ayan, para mas makita nyo at maintindihan nyo kung paano mag-perform ang motor na ito sa ganitong sitwasyon. Okay, ayan. So gumagawa tayo ngayon ng maliit na kurbada as much as possible mga brothers. Ayan. So medyo nagagamay ko na siya. Yung mga una kong practice dito, nakababa pa yung pako. Ngayon hindi na. At ayan, lalaro-laruin natin yung kanyang clutch and also yung kanyang throttle. Ayan, rub matching and also cornering ang ating ginagawa rito. So pagkaliliko kayo, huwag nyo tignan yung motor, yung manibela nya, tignan nyo yung nililikuan nyo mga brothers, katulad nitong ginagawa ko ngayon. Ayan, kasi po kung saan kayo nakatingin, doon pupunta yung motorsiklo nyo. Most of the time ganun yung nangyayari sa mga nag-overshoot sa kurbada, no? Kung saan sila nakatingin o sinusundan nila ng tingin yung motor nila, kaya sila nag-overshoot. At also pumapasok sila ng corner ng sobrang bilis. Ayan, diba? Grabe, ang ganda ng motor na ito. Una nga, naiilang ako, sabi ko, mabigat to 193 kg pero pagka napapractice mo na siya at lagi mo na siyang ginagamay sa mga kurbada katulad nitong ginagawa natin mga brothers, wala nang problema. So sa mga katulad ko na rider, especially mga kababaihan, kasi payat lang ako mostly, ganito lang naman din ang height ng mga kababaihan, 5'5" pababa, may mga bigat lang na around 50 kilograms na katulad ko na sexy. Ayan, so yan po, huwag kayong maiilang nasakyan to. Hindi yan minsan sa tingin lang matatakot kayo. Ayan, pagka gamay nyo na siya, wala na sa inyo. At saka ang advantage nito, pag sanay na kayo sa mga malalaking motor, talaga namang parang bisikleta na lang sa inyo mga maliliit. Ayan, diba? So okay, wala lang tayong cone diba? Pero makakapag-practice na rin kayo pagka ganyan. Alright, see? Kaya yung mga brothers natin dyan bibili pa lang ng ganitong motor itong Pulsar na pupusuan nyo, huwag kayong matakot. Kahit first time nyo, makukuha nyo yan sa isang praktisan. Ayan, hindi isang beses I mean mga takes time din. Tsagain nyo lang. Ayan, katulad ng ginagawa ko ngayon. So nagbablog na ako, at the same time nagpa-practice din ako. Alright, ayan. So mga brothers, eto na nga, nakapag test ride review na tayo para sa suspension and cornering performance nitong Pulsar 500 ng FKM. I hope na bigyan ko kayo ng idea kung paano mag-perform ang motorsiklong ito, especially sa mga gusto pong magkaroon at nag-iisip kung bibili nyo ba yung motorsiklong ito. At syempre hintayin nyo yung ating episode 3 dahil magkakaroon naman tayo rito ng arangkada check, no? I-check natin yung motor sa arangkada and also yung kanyang vibration. So sa mga interested mga brothers, may presyo ito na 238,000 pesos at meron itong minimum down payment na 20%, no? Pwede po natin ipasok yan sa Cebuana o sa Makati Finance. Alright, so mag-PM lang po kayo kung interested po kayo maglabas ng cash at kahit installment, i-assist ko po kayo. Once again mga brad, ako po si Sort Moto, ang inyong ahente pagdating sa motorsiklo. Ride safe. Alright.